wala po akong duty today. Kaya naisipan ko pong ipagluto yung aking mga mahal sa buhay. At saka double celebration na rin po. Mamaya ko sasabihin kung bakit. So ang naisip ko pong lutuin ngayon ay merienda para sa mga kasamahan ko sa bahay. Nag-google na ako, nag-YouTube na pala ako. Ito yung ating mga ingredients. Ito yung genuine at natural na ube. Binili ko to sa Gonzaga nung one time na pumunta kami ni Sir Tears. Namalengke ako doon sa market nila. At nabili ko to sa isa sa mga agay. Yung mga atta, sabi nila sa iba na yan. Binili ko tong ube na to. Tapos, mamaya maglalagay tayo ng evap milk. Tapos, meron tayong condensed milk. At saka, syempre, lalagyan din natin ng cheese. So, yan. Samahan nyo ako. Magluto tayo ng ube halaya. So, unang-una muna natin gagawin. Syempre, ito. Marami pa siyang lupa. So, kailangan nating hugasan ng mabuti. Hugasan mo muna siya bago mo siya balatan. Para sa ganun, hindi masyadong kumakapit yung dumi habang binabalatan mo. So, yan. Hugasan muna natin ng maigi. So, next, babalatan natin ngayon yung ube. Yan. So, mga kamortals, babalatan na po natin yung ating ube. Huhugasan na natin siya ngayon. Tapos ilalagay natin sa kaldero. Ayan. Hugasan natin ng maigi yung nabalatang ube. Ayan. Yan, lalagyan po natin ng tubig. Ito na siya, papakuluan na natin hanggang sa lumambot. So yan mga kamortals, habang inaantay nating maluto yung ating ipinakulo na ube, tayo naman ngayon ay maghahanda ng sangkap para sa ating spaghetti. So yan, nagbabalat na ako ng sibuyas. Tapos iniwa-hiwa ko na siya ng maliliit. At syempre, naiyak tayo sa banda na yan kasi ito yung sibuyas na Tagalog. Kabibili ko nung isang Sabado sa market day ng Apari. So, after nating mabalatan natin ng sibuyas, yun nasunod naman natin yung bawang. Ayan, nagbabalat tayo ng bawang. Sabay, pag nabalatan na, hihiwa-hiwahin naman natin ng pino na naman ulit yung ating bawang. Ito po, mga kamortals, ay paghahanda ng mga sangkap na lulutuin para naman sa ating spaghetti habang inaantay yung ube na maluto. So, ngayon, susunod natin ngayon yung hotdog. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang spaghetti kung walang hotdog. Alam mo naman na mga bata ang kakain. So, yan, hiwa-hiwain lang natin yung hotdog ng maliliit na piraso para malasahan naman nila na ang sangkap nating spaghetti ay masarap. Siyempre, may kasamang pagmamahal yan, di ba?
Maglagay tayo ng oil. Tapos, lagay natin yung bawang. Next, sibuyas. Tapos yung ating hotdog. Next yung ating corned beef. Lalagay na natin yung spaghetti sauce. Lagay tayo ng bechin. Konting oyster sauce. Pero optional pa ito, pwede lang kahit wala. Lagay tayo ng paminta. Maglagay tayo ng konting water. Maglagay na tayo ng konting iba. Tikman na natin. Ayan mga kamortals, napakulaan na po yung ating ube. Ayan. Na-drain ko na rin po yung tubig niya. So, ang gagawin natin ngayon, gagadgarin po natin siya gamit ito. So, yan. Samahan nyo ako. Gadgarin natin yung ube. So, ito na po tayo mga kamortals. Lalagay na natin sa mixing bowl yung ating ube na nagadgad. Yan. So, ang ganda tignan. Actually, malalaki lang po yung paggadgad ko sa ube kasi mas masarap po siyang kainin ng medyo may konting rough na particles. Kasi kapag pinong-pino, parang bungi na yung kakain. So, mas maganda yung meron kang natitikman na parang rough niya. Yung magaspang na parte niya. So, lalagay natin yung condense. Tansyahin nyo lang po. Kung ayaw nyo nang masyadong matamis, kalahati lang muna. Yan. So, kalahati lang muna kasi puro kami under medication dito sa bahay. Ang dalawang oldies namin na senior citizen, syempre, nagme-maintain ng sugar yung mga yan. Tapos kami naman ni Sir Tears, binabantayan din namin yung aming sugar, lalo na carbohydrates ito, mga tubers. So, kailangan huwag masyado. Para na lang sa dalawang bata. May kasama kaming dalawang bata, si Raven at saka si Jerry Boy yan. Para sa kanila po itong merienda na to.
Yan, ihalo-halo lang po natin ng maigi yung ating condense. Yan. Hanggang sa mag-mix siya ng maigi. Pwede nyo naman po itong lagyan ng depende po sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Kasi sa inyo na po yun. Pero ako kasi simple lang. Gusto ko yung hindi masyadong komplikado. Yan. Lagyan lang natin ng konting tamis. Yung iba nilalagyan nila ng butter para sa ube halaya. Ito kasi hindi siya ube halaya talaga. Pang merienda lang ng mga bata ba. Yan. So, mukhang bitin yung kanyang tamis. So, kailangan nating dagdagan. So, ilagay na natin lahat. Yan. Ito po pala mga kamortals. Luto na yung pasta ng ating spaghetti. So, i-drain na natin ngayon siya. Drain natin yung pasta ng spaghetti natin. Yan, medyo mainit-init pa. Okay. Yan. Konti lang lagay natin. Siguro mga kalahati. Kasi pag masyadong naparami, magiging matubig siya. So yan, pansinin muna natin. So yan mga kamortals, naihalo na siya. Lagyan natin siya ng konting asin. Gusto ko kasi may konting asin. So, hello mga kamortals. Tapos na po ako nagluto. Nag-prepare ako ng special na para sa akin special kasi sarili kong gawa. So, yan. Pasensya na kayo, hindi buo yung mukha ko sa camera kasi alam niyo naman ako, hindi ako professional vlogger. Kuning-kuning lang na vlogger. So, yan. Gumawa ako ng ube halaya. Sinsinan ube halaya. Kasi ginamit ko yung mga natira sa stock namin. Merong natirang spaghetti saka pasta. Spaghetti saka pasta. Tapos meron kaming kesa de bola nung December pa. Ayan, ginamit ko siya. At meron akong nabiling ube sa Gonzaga. Nung minsan na sumama ako Sir Tercio sa Gonzaga, yan, nabili ko sa Agay yung ube. Yan, authentic na ube. Tapos yan, nagluto ako ng spaghetti. Ito yung kanyang sauce. At ito yung kanyang pasta. Yan, para sa aking family kasi off duty ko today. So, syempre, paglaanan naman natin sila ng pansin. Ang pinaka main reason pa pala mga kamortals kung bakit ako nagluto, syempre dahil sa dalawang bagay. Good news mga kamortals. Pero,
kahit may good news man o wala, dapat pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Yan, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Meron mang hindi maganda o magandang nangyari sa ating buhay, magpasalamat pa rin tayo. Pero for today, magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi unang-una, dahil si Sir Kears ay binilhan niya si Raven ng kanyang Honda Click na motor. Brand new Honda Click, binili po niya ng cash. Hindi po namin ito pinagyayabang, gusto lang namin i-share para sa ganun pamarisan ng iba na deserving naman yung bata kasi magaling siya sa school, with honor siya lagi. So, yun yung kanyang reward. Tapos malapit na rin yung birthday niya sa May 9, so ini-advance na rin namin. Tapos ang pangalawang good news mo ka-mortals, kasi nung January, nag-medical kami, medical check-up. Ang aming agency, ang BJMP, nakita nila na may diferensya sa x-ray ko. So, naggamot ako ng malalakas na antibiotic mga ka-mortals kasi may nakita sa x-ray ko. May namumuo daw na particles na yun, ganyan-ganyan. So, naggamot ako mga ka-mortals. So, kanina umaga, dumiretso kami sa isang clinic at nagpa-x-ray ulit ako. At ang good news mga ka-mortals, normal na yung aking x-ray results. So, yun ang reason kung bakit pa ako nagsiselebrate. Bakit kami nagsiselebrate ngayon. So, yun lang mga ka-mortals. Thank you for sharing your time with us. Sana subscribe nyo pa rin lagi yung The Educator and the Law Enforcer. Yan, bye-bye. Tara, kain tayo dito sa aking homemade spaghetti at saka ube, sinsinan, halaya. Sinsinan lang kasi, ang halaya kasi ng ube talaga, yung niluluto siya sa cheese o kaya sa butter o kaya sa mantikilya. Pero ito, hindi ko na siya niluto sa butter sa mantikilya. Hinaluan ko lang ng gatas na condense at saka evap. So yan, halina kayo, kain tayo mga mortals. Thank you Lord. Thank you for all the blessings. Thank you for all the hardships, the trials. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.